This week I had BBC. Isa sa mga produkto ng medisina sa Pilipinas, ang isa sa dadalawang forensic pathologist sa bansa, si Dr. Raquel Fortun. Kung karamihan ng doktor nasa klinik, si Dr. Fortun piniling mga patay ang pag-aaralan. Kilalang eksperto pagdating sa mga autopsy si Dr. Fortun. So you start with learning from these cadavers. You can put it that way na. And now, tinutulungan mo sila. In my case, kasi naghahanap ka specifically ng hustisya, halimbawa, violently killed. And yun, nakakaawa itong mga biktima na to. And eto ka, tinutulungan mo sila, yes. But of course, tinutulungan mo din yung mga kamag-anak nito, ha. And hopefully, pati society. Kasi nga, kung walang hustisya, ay hindi maganda yan. Walang accountability, nakakalusot yung mga pumapatay. And that's not correct. Ngayon, halos 100 kaso ng mga namatay simula pa noong nakaraang administrasyon ang iniimbestigahan ni Dr. Fortun. Ito yung war on drugs. Exhumed. Nag-exhume sila kasi mahihirap lang to yung 5-year lease sa sementeryo expiring. Dahil iisa lang si Dr. Fortun na nag-e-examine sa mga labi, mahaba-habang proseso pa bago makamit ang hustisya. Toxic siya. So, ang problema, paretiro na si Dr. Fortun at tila wala pang handang pumalit sa kanya sa forensic pathology. Ang mga doktor gaya niya, malaki rin sana ang maitutulong sa pag-aaral ng mga sakit gaya na lamang noong COVID-19. Ang forensic pathology ay importante din sa public health. Kasi ano ang kinamamatay ng mga tao, pwede ba itong ma-prevent, and so on. So, dapat meron kang death investigation system. So, it's worldwide, lalo na sa Pilipinas. Elsewhere, kulang din ng pathologists. Actually, maswerte na yung Pilipinas na merong 2. Ang trahedya ay hindi naman kami ginagamit. Unfortunately, ganun yung reality.